This is public information regarding the filing of case of Task Force Kasanag against the DPWH, against the National Irrigation Administrations, and other agencies at involved yung mga construction firm. No? Hindi ko mapakita sa inyo ang result ng Ombudsman due to confidentiality. No? Ayaw ko rin i-violate ang rule ng Ombudsman na hindi naman dapat ipakita yung mga result ng ating mga ginagawang pag-facilitate ng mga complaint. But rest assured, no, na nagkumikilos ang ating mga graft investigators, no? Salute and thank you very much, Office of the Ombudsman, through the leadership of Honorable Boyeng Rimolya and the rest of the graft investigator in charge, no? Na mula sa Task Force Kasanag ay nakikita namin ang inyong response at napakabilis na mga result ng aming kinakasuhan ngayon, no? So may mga natanggap na tayong result, and we believe that the result is very favorable, no, sa mga nakaka-inspired sa amin sa Task Force Kasanag na ang reply ng Ombudsman is favorable to our request and our complaint regarding the corruptions happening in our country. No, once again, gusto ko lang ipaalam sa mga nag-complaint sa atin dito, I don't mention the name of the complainant, pero rest assured, kung makita tayo ay ma-inform kita, no? Especially sa latest complainant natin, no, na ang result ng Ombudsman ay napabor sa atin at sa mga contractors na mga gumagamit ng mga substandard at mga palusot nyo, no? Ang iba dyan, kaibigan din natin, no? Ang iba dyan naging naging part din ng ating community, but this is a different, no, kaso ito. Ang batas ay batas at may kasabihan, Duralix Sidlix. Duralix Sidlix means the law might be harsh but it is still the law and nobody is above the law. No, isang sulat ng ating Office of the Graft Investigator, April 22, 2026. I don't mention the context. I don't mention the name of the field investigators. But I assured na ito ay favorable sa Task Force Kasanag. No? So for how many decades at napakarami ng response ang ating Office of the Ombudsman sa mga reklamo, sa mga complaints, sa lahat-lahat. No? At itong mga ginagawa natin nakaka-inspired, no? So sa mga complainant, huwag kayong mag-alala at sinisiguro namin na itong ating pakipagtulungan sa Ombudsman ay rest assured, walang kaibigan, walang kakilala, walang kapatid-kapatid o pamilya, dahil ito ay batas at kung may kasalanan ka sa batas ka mananagot, no? Hindi ka mananagot kahit kanino dyan, dahil if you violate the law, you must answerable to the law, no? So sa mga Task Force Kasanag din na sumusubaybay at sa mga officers at members na malapit ng ating 17th years anniversary at doon natin is-celebrate sa Mindanao, ay nais kong ipaalam sa inyo na kailangan pagandaan na natin, no? We focus on our advocacy, we focus on our passion, and do not entertain political affiliations. Wala tayo, labas tayo sa politika, labas tayo sa mga kung anong mga partisan dyan, no? Focus tayo sa good governance at wala tayong sasantusin. Kahit kaibigan pa natin, kahit kakilala pa natin, kahit pasabihin na kasama natin, as long there is a law, ay mangingibabaw sa Task Force Kasanag. Ang batas ay batas at hindi dapat rule of men. Ang kailangan rule of law and not rule of men.
wala tayong sasantusin, no? At naniniwala naman ako na there is always divine intervention, no? Ako ang inyong founder na tayo ay sumusunod sa rule of law at hindi naman natin iniwasan ang humanitarian considerations, pero ang tinatawag na batas dapat applicable, no? Na hindi lang sa mayaman, hindi lang sa mahirap, ang batas ay para sa lahat, no? So kailangan ang mga officers at members ng Task Force Kasanan ay kailangan aware, no, na ang ating hinaharap dito at ang ating kusada ay good government, no? So sa muli, no, ay nais kong magpasalamat sa Office of the Ombudsman for the immediate and hindi lang immediate, no, tuloy-tuloy nilang response sa atin, no? So maraming salamat at mabuhay ang buong pwersa ng Task Force Kasanan sa buong Pilipinas. God bless us all.